Mr. Chair, kami naman po doon sa pagkamatay, aminado kami doon at talagang nakikiramay kami at talagang dapat maparusahan. At yung pong sa aming ginawa, Mr. Chair, kung napaalam po sa amin na Napaalam, hindi mo inaalam? Mr. Chair, yung unang Kanina ka pa eh. Patay, lagi mong gustong sabihin yung patay na. Pag patay na, wala na tayong magagawa. Mr. Chair, yung sinasabi ko lamang po, yung bang kailan po ba talaga naparating sa amin yung incident? Yung insidente po, hindi. So you mean they're not Yes, monitoring? Mr. Chair, Because if you're monitoring, you already know that she's being abused. yung pagmo-monitor namin, pag tiningnan naman po namin, wala po kasi even sa reply na na-receive namin, okay po siya eh. Meron po kaming conversation na nag-reply po siya, okay ako dito, mabait ang amo namin. And then nakikita namin po sa Facebook, sa TikTok, everyday po siya sa TikTok, everyday din po siya nakakapag-post sa Facebook. Kasi po sa dami po ng aking mga inaayos din po ng mga overseas Filipino workers, normal po sa isang, minsan hindi nga po sinahuran or binugbog, nagpo-post po siya sa Facebook na binugbog siya, Sandali nangingi ng lang. tulong. Yes po, Mr. Actually, Chair. okay, John. Okay, binanggit mo rin lang yung pagpo-post. Ano yung mga pinost niya sa Facebook? Wala ba siya mga insinuation doon na she's being abused already? Mr. Chair, like for example, ang nakalagay po doon sa Facebook, ito, this might be very sensitive, Right. Mr. Chair. Teka lang. Alam mo, a day before January 20, 2023, Yes po, Mr. Chair. si Ranara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo. Ang dami mong extrang binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Nasaan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, nai-report, yes, nai-report Pero po siya sinasabi mo kanina, okay eh. nai-report po sa parents. Lolo mo kami. Mr. Chair. Sabi mo kanina, okay eh, di ba? Sabi mo parang walang problema eh. Everyday, chine-check mo eh. Mr. Chair, yung ibig ko pong sabihin, nung nireport po yung insidente na yan, sa parents lang po, sa amin, hindi po yan siya nakarating na may... That's why you're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Mr. Chair, Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to explain? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? A day before she died, ganito yung situation. If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Mr. Chair, yung sa amin lamang po, kung nalaman namin yan, hindi rin naman namin, kasi Mr. Chair, Sandali lang, makasingit. Okay. Apo, Mr. Chair. So, sabi mo, tanong kita, kasi sa TikTok niya, okay siya. Yes, Mr. Chair. And I was asking you kung ano yung mga post niya o upload niya sa TikTok, sa social media. Wala bang ma-insinuation na siya ay inaabuso na? At meron ka sana sinasabi at na-interrupt. Apo. At ano yon? Dalawa po yung natatandaan ko doon, yung sa aking mga tumatak lang po. Yung una po is kung masama raw po yung pumatol sa bata, I'm sorry. So yung pong isa. Tapos meron din po akong nakita doon kagaya ng madami pa po, Mr. Chair. Pero isa So po yun. therefore, alam niyo na pala na may nangyaring hindi tama. Then you should have called her attention. Kinausap siya. Ano ba itong post mo? Julie B, mukhang meron natang hindi maganda na nangyari dito. You should have talked to her. You should have counseled her. You should have talked to the employer. But you didn't do anything. Mr. Chair, yung pagtingin po doon, nakalkal lamang po yung Facebook at saka yung TikTok. Nung pumutok na po yung balita, kasi we were trying to check kung yung sa TikTok ba nangingi po siya ng tulong. That's the intention why we're checking agad-agad yung Facebook baka... Then therefore, hindi nga kayo nagmamonitoring kasi kung nagmamonitor kayo, din nakita nyo sana yung post niya sa TikTok. Ang part po ng... That should be part of your monitoring system na chinecheck nyo yung mga post niya sa social media. Mr. Wala naman masama kasi public naman, di naman private yun. So dapat merong nagmamonitor sa inyo because that's the only way
na para malaman nyo yung kalagayan ng OFWs natin because doon sa social media, sinasabi niya ang kanyang sitwasyon sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak. Yes. So if you only do the proper monitoring kasama yung pagmamonitor ng mga post sa social media na nakita nyo na sana yon, then you should have talked to her. Yes, Mr. Chair, we understand. Ganito po, Mr. Chair, dalawa po klase ang klase ng monitoring. The monitoring that we do sa PRAs at monitoring na ginagawa ng FRA kasi both agencies are required. No, sir, huwag ka mag-Poncio Pilato, huwag ka Yes, mag-press ng kamay. Very simple lang sa akin. Yes po. Monitoring. Kasama sa monitoring nyo, minomonitor nyo po yung mga post niya sa social media. Dahil doon, nasasabi niya yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sama ng loob, kung ano pa man, etc. etc. Then dapat, kung meron talaga kayong proper monitoring, nahuli nyo sana yon. Then, kung nahuli nyo na yon, kung talagang may ganun na post, then you should have talked to her.